Isa na namang napakadali at 3-ingredient recipe ang isi-share ko sa inyo mga mamshis. Etong recipe na ginawa ko ay eto talaga yung gusto ko sa peanut brittle. Yung hindi sobrang tamis at matigas. Ganito lang kasimple lutuin yan. Una ay magsasangag muna tayo ng mani. Eto yung mani na medyo malalaki at wala ng balat. Sa grocery ko to nabili kasama ng mga dried goods. 40 pesos yung ganyang karami. Meron rin ito sa palengke. Mas mura siya. Nasa 30 plus pesos lang yata yung 1/4. Nung medyo nag-brown na siya ay hinango ko na at pinalamig na rin. Pagkatapos ay dudurugin naman natin to. Yung maliliit lang na pagkakadurog pero hindi naman yung sobra na parang powder na. Yung iba ay piniprito muna yung mani pero mas gusto ko tong sinasangag dahil mas nakakatipid sa mantika. Kapag ganito na siya kaliliit ay okay na yan, isa-set aside na muna natin yan. Ngayon naman ay maglalagay ako sa isang pan ng 1/4 kg ng sugar. White itong gamit ko pero pwede rin naman dyan yung wash. Bali ang sukat nga pala nito ay 1:1. Kung 1/4 kg yung mani ay 1/4 kg din yung asukal. Pagkatapos ay kakaramelize lang natin yan. Hindi na nga pala tayo maglalagay ng tubig dito dahil kusa na yung matutunaw. At kapag tunaw na siya ay maglalagay na tayo ng isang kutsara ng butter. Pwede rin naman yung margarine. O kaya naman na isang kutsara rin ng oil. Salted butter itong gamit ko kaya hindi na ako maglalagay ng asin. Kung ang gagamitin nyo ay unsalted o kaya naman mantika, pwedeng maglagay ng konting asin. Konti lang, mga 1/8 teaspoon lang para lang mabalance yung flavor at hindi siya super tamis. At imimix lang natin yan dyan hanggang sa matunaw yung butter. Mas gusto ko talaga na gumagawa ng sariling peanut brittle dahil yung mga nabibili sa labas ay super tamis. Yung halos puro asukal na lang at konti lang yung mani. Masarap kasi sa peanut brittle kapag maraming mani. Kapag nahalo na yung mabuti ay pwede na nating ilagay yung mga mani. Yung sukat nito mga mamshis ay saktong-sakto lang talaga. Hindi siya sobrang dami ng asukal at hindi rin sobrang dami ng mani. Kung naghahanap kayo ng pwedeng pagkakitaan ay pwede din to. O kaya naman kung meron na kayong mga binibenta ay pwede nyo na lang idagdag to. Etong sukat kasi na mga ginamit natin dito ay marami nang magagawa. At yung mga nagastos ko naman dyan ay hindi pa umabot ng 100 pesos. Mura lang yung mga ingredients na ginamit natin dito kaya tutubo talaga kayo. At napakadali lang din itong gawin. Paghahaluin lang natin mabuti yung mga mani at yung asukal. Naka-low heat nga lang pala to mga mamshis para hindi siya masunog. Kapag masyadong malakas kasi yung apoy natin ay mangingitim yung asukal at papait. Kapag okay na ang pagkakahalo ay pwede na itong isalin. Dito ko siya ilalagay sa baking tray. Naglagay na rin ako ng konting mantika dyan para hindi siya dumikit. Pwede rin kayong gumamit ng parchment paper para hindi na maglalagay ng oil. Sa kahit anong flat na surface ay pwede nyo siyang ilagay. Pagkatapos ay palalaparin lang natin yan dyan. Depende na sa inyo kung gaano kakapal o kanipis ang gusto nyo dyan. Pero syempre, mas masarap to kapag manipis. Madali lang naman siyang palaparin basta ilalagay nyo lang siya ng mainit-init pa. Kapag tumigas na kasi to ay hindi na siya ma-shape. Ayan, ganyan kanipis yung ginawa ko at pinantay ko rin yung mga gilid. Para mahati ko rin siya ng pantay-pantay. Yung iba ang ginagawa dito ay pinapatigas na siya ng ganyan. At pagkatapos ay saka naman nila to dudurugin ng iba-iba ang size. Pero ako gusto ko ay pare-parehas ang pagkakahati sa kanya kaya habang mainit-init pa ay hahatiin ko na. Kung ipampebenta nyo to ay mas maganda kung pantay-pantay ang pagkakahiwa. At eto na ang ating finished product mga mamshis. Ganito siya kanipis at yung pagkakatigas niya ay crunchy. At yung mga peanut ay kitang-kita rin, hindi yan puro asukal lang. At super sarap talaga nito mga mamshis, hindi siya nakakaumay kainin dahil hindi nga super tamis.